Ika-132 kabanata, sa pagpapatuloy. Magkaharap ang dalawa habang kapwa nagmamasid at nagpapakiramdaman sa isa't isa. Pareho silang hindi kumukurap, worry sinusukat ang bawat paghinga at pinakamaliit na kilos ng kanilang katapat. Bumibigat ang tensyon sa paligid habang kapwa naghihintay kung sino ang unang gagalaw. Bigla namang humakbang ang peking kahawig ng ating bida. Itinapat nito ang kanyang espada sa tapat ng mata ng ating bida habang naglalabas ito ng naglalagablab na berdeng enerhiya. Unti-unting lumakas ang pressure na bumabalot sa buong paligid, dahilan upang umugang at manginig ang hangin sa pagitan nila. Seryosong nakatingin ang ating bida rito at sinabi niya sa kanyang sariling isip, habang bahagyang kumikislap ang kanyang mga mata sa pagkamausisa, kamukhang kamukha ko siya. Dagdag pa niya habang pinagmamasdan ang kanyang kalaban, na tila sinusuri ang bawat galaw nito, isang kalabang gumagamit din ng soul-seeking Azure Sword technique. Mariing tumitig ang ating bida rito at sinabi pa sa kanyang isip, na may bahagyang ngiti sa labi, kawili-wili. Muling nagkatutukan ang kanilang mga espada at nagkatitigan ng matalim. Mistulang tumigil ang oras habang walang sino man ang gustong magbigay ng kahit kaunting puwang. Sa isang iglap, sabay silang sumugod. Sa sobrang bilis ng kanilang galaw ay nahukay at sumabog ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Flang! Nagbanggaan ang kanilang mga espada habang mabilis silang nagkasalubong at naglampasan. Makikita ang napakalakas na puwersa ng kanilang banggaan, na nagpadaluyong ng malalakas na bugso ng hangin sa buong paligid. Bahagyang dumistansya ang ating bida bago muli siyang malakas na sumugod sa kanyang kahawig, na walang anumang pag-aalinlangan sa kanyang mga kilos. Muling nagtagpo ang kanilang mga espada sa gitna at nagtagisan ang kanilang lakas. Kapwa umigting ang mga kalamnan sa kanilang mga bisig habang walang isa man ang gustong umurong. Napasabi ang ating bida sa kanyang sariling isip, gaya ng hinala ko, ginagaya niya ang lahat ng ginamit ko. Ginagaya niya ang Soul Snatcher dahil yun din ang ginamit ko. Muli siyang sumugod habang sinasabi sa kanyang isip, kung ganoon, muling nagbanggaan ang kanilang mga talam at muling umalingaungaw ang napakalakas na impact sa pagitan nila. Nagpatuloy sila sa walang humpay na palitan ng mabibilis at malalakas na atake. Sunod-sunod ang pagliyab ng mga kislap mula sa bawat salpukan ng kanilang mga espada. Makikita ang mga hiwang bumabasag sa hangin habang ang makapal na usok sa pagitan nila ay patuloy na umaangat. Seryoso ang tingin ng ating bida habang walang tigil sa pagsugod. Sa halip na mataranta, lalo pang lumino ang kanyang isip habang sinusuri ang bawat galaw ng kanyang kalaban. Sinabi niya sa kanyang sariling isip, akala ko'y lubos ko ng kabisado ang sarili kong mga galaw at landas ng espada. Dagdag pa niya habang magkalapit ang kanilang mga mukha sa matinding tagisan ng lakas. Ngunit ngayong nakikita ko ito sa ganitong paraan, may bago akong napagtatanto. Muling sumabog ang napakalakas na puwersa sa pagitan nila. Nagpatuloy ang kanilang mabangis at walang awang palitan ng mga atake. Napasabi pa ang ating bida sa kanyang isip, na tila tunay na nasa sabik sa laban, maganda ito. Pagkatapos ay muling nagkaroon ng napakalakas na banggaan ang kanilang mga espada. Umugang ang hangin sa lakas ng kanilang salpukan habang nagtakbuhan ang makapal na usok sa paligid. Mula sa makapal na usok ay sinabi ng ating bida sa kanyang kalaban habang nakatitig ng malamig. Ikaw ba, ay talagang nasisiyahan sa sitwasyong ito? Kasabay nito ay isang napakalakas na pagsabog ang umalingaungaw. Boom! Napalibutan ng usok ang ating bida habang muli siyang naghanda sa susunod na pag-atake. Mahigpit niyang hinawakan ang espada habang dahan-daang inaayos ang kanyang paghinga. Ganoon din ang kanyang kalaban. Tahimik lamang itong nakatayo sa gitna ng usok. Ngunit ramdam ang patuloy na pag-ipon ng nakakatakot na enerhiya sa katawan nito. Itinapat ng ating bida ang kanyang espada at malamig na sinabi, nakakapanghinayang, pero dito na natin ito tatapusin. Nag-ipon din ng napakalaking enerhiya ang kanyang kalaban at itinapat ang espada nito sa ating bida. Unti-unting umikot ang malalakas na hangin sa paligid nilang dalawa. Mula sa kanilang magkatulad na paghahanda ay nabuo ang dalawang napakalalakas at dambuhalang aipo-aipo na unti-unting lumaki habang nagtatagisan sa isa't isa. Sa pagitan ng dalawang aipo-aipo ay biglang lumitaw ang tila bughaw na kidlat, na nagbigay liwanag sa buong paligid sa bawat pagkislap nito. Napasabi ang kanyang kalaban sa kanyang sariling isip, na bakas ang matinding pagkabigla at matinding takot, imposible ito.
Seryoso at walang emosyon ang tingin ng ating bida habang ginagamit ang kanyang pinakamataas na kasanayan. Fifth technique, revolving slash. Sa isang iglap ay nagbanggaan ang dalawang dambuhalang ipo-ipo sa gitna ng palapag. Mula sa likod ng malaking gusali ay makikita ang makapal na usok at matinding liwanag ng kanilang labanan. Ilang sandali pa, boom! Malakas na sumabog ang buong gusali dahil sa tindi at lakas ng kanilang banggaan. Nagliparan ang mga tipak ng bato at kahoy sa buong kalawakan habang yumanig ang buong paligid. Umakyat sa kalangitan ang napakakapal na usok na kitang-kita maging sa malayong dako. Mula sa makapal na usok ay makikita ang ating bida na nakatayong mag-isa sa gitna ng nawasak na lugar. Bagamat bahagyang gusot ang kanyang kasuutan, nananatili siyang matatag at kalmado. Samantala, bumalik na sa tunay nitong anyo ang Western Scholar. Nababalot ito ng makapal na usok at duguan ang buong katawan. Halos hindi na nito maitaas ng maayos ang ulo dahil sa tindi at lalim ng kanyang mga sugat. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang ating bida na dahan-daang papalapit. Mariing pinagmasdan ng ating bida ang Western Scholar habang ito ay nakaupong sugatan at nanginginig sa lupa. Naiinis at nanghihinang tumingin ang Western Scholar sa kanya at nanginginig ang boses na sinabi, "Sino ka?" Dagdag pa nito, na tila hindi matanggap ang kanyang mabilis at masaklap na pagkatalo, "Sino ka ba talaga?" Sa mismong sandaling yun, isang napakamanipis na guhit sa hangin ang lumitaw sa kanyang leeg. Tahimik na winasiwas ng ating bida ang kanyang espada at tuluyang nahiwa ang leeg ng Western Scholar. Napakabilis ng kanyang pag-atake na halos hindi man lamang ito nakita o naramdaman ng kalaban. Mariin lamang itong pinagmasdan ng ating bida bago siya dahan-daang tumalikod at umalis. Hindi pa man siya nakakalayo ay biglang sumambulat ang sariwang dugo ng Western Scholar at bumagsak ito ng walang buhay. Nagpatuloy lamang sa paglalakad ang ating bida, na hindi na muling nilinggan ang kanyang tinalong kalaban. Lumipat ang eksena sa loob ng isang madilim at malamig na kuweba. Mula sa loob nito ay sinabi ni Chon Sozon, na halatang balisa at nag-aalala ang mukha, "May problema tayo." Ngunit agad siyang pinatahimik ng kanyang lolo at sinabing huwag siyang maingay. Tahimik na nakatingin ang matanda sa binatang mahimbing na natutulog sa tabi. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumapit kay Chon Sozon at sinabi sa mahinang tinig, "Ano yun?" Tumingin si Chon Sozon sa kanyang lolo at seryosong sinabi, "Patay na ang Western Scholar." Napatingin ang matanda sa kanya at nagtatakang sinabi, na bahagyang nanlaki ang mga mata sa gulat. "Patay na ang Western Scholar," napayuko si Chon Sozon at malungkot na sinabi, "Opo." Napatay rin ang lahat ng nagbabantay sa kanya. Tumugon ang kanyang lolo, habang unti-unting tumitigas at nagiging seryoso ang kanyang ekspresyon, "May nangyaring hindi kailanman dapat mangyari bago ang Grand Ritual." Sumagot si Chon Sozon habang nakatungo, "Kasalukuyan naming iniimbestigahan kung gawa ito ni Nagal Seriang o Ma Chulgon." Umupo ang matanda sa isang malaking bato at seryosong sinabi, "Hindi si Nagal Seriang o Ma Chulgon ang may gawa nito." Nagtaka si Chon Sozon sa kanyang narinig. Muling nagsalita ang matanda habang tumitingin sa malayo, "Hindi basta-basta hahayaan ng langit na salungatin ang kalooban nito." Tahimik lamang na nakatingin si Chon Sozon sa kanyang lolo. Muling sinabi ng matanda, "Buhay pa ba ang lahat ng sangkot sa Grand Ritual?" Sumagot si Chon Sozon, "Opo. Buhay pa ang 2 taong nakatakdang tumulong sa Western Scholar." Matalim ang tingin ng matanda habang sinabi, "Ipatawag mo sila. Sa ngayon, kailangan muna silang manatiling buhay." Nakayuko si Chon Sozon habang malungkot na tumugon, "Opo. Ngunit hindi natin maisasagawa ang Grand Ritual kung sila lamang ang natitira." Sinabi ng kanyang lolo, "Tama ka." Dagdag pa nito, na muling naging kalmado ang kanyang tinig, "Ako na ang bahala roon. Ang tungkulin mo ay tiyaking mananatili silang buhay." Tahimik na tumingin si Chon Sozon sa kanyang lolo bago sumagot, "Nauunawaan ko." Lumipat ang eksena kina Yeonjong at number 7. Nakakunot ang noo ni Yeonjong, na tila may masamang kutob sa lahat ng mga nangyayari. Sinabi ni number 7 habang nakatingin sa lalaking kakadating lamang, "Kailangan ba nating lumipat ng kinaroroonan?" Napatingin ang lalaking may peklat sa mukha at seryosong sinabi, "Oo. May utos mula sa nakatataas na ilipat kaagad sa ibang lugar ang mga magsasagawa ng Grand Ritual upang doon muna magkubli."
Muling sinabi ni number 7 habang nagtataka. Ano bang nangyayari? Malapit nang isagawa ang grand ritual, kaya bakit pa tayo kailangang lumikas? Nagsalita rin si Yeonjong, bukas pa naman sana tayo pupunta sa Western Scholar. Kung lilipat tayo ng lugar, ibig bang sabihin ay hindi na natin siya makikita? Matalim na tumingin sa kanya ang lalaking may peklat at sinabi, mukhang may nangyaring problema sa mga nangangasiwa sa grand ritual. Dagdag pa nito habang nagmamadali, kaya maghanda na kayong umalis kaagad. Ihahanda ko ang karwahe. Tahimik lamang na nakatingin si number 7 bago sinabi, nauunawaan ko. Tahimik lamang din si Yeonjong sa kanyang likuran, na halatang maraming iniisip at nagdududa. Tahimik silang tatlo habang nakatingin sa ibaba. Habang papaalis ang lalaking may peklat sa mukha, tahimik nila itong pinagmasdan hanggang sa tuluyan itong makapasok sa pintuan. Pagkatapos ay sinabi ni number 7 sa mahinang boses. Napuno ng pagdududa ang kanyang tinig, pakiramdam ko, siya talaga ang may kagagawa nito. Tumugon si Yeonjong habang marahang tumatango, mukhang ganoon nga. At dito na po nagtatapos ang ika-132 kabanata.